ang kamaayo. Ako ang i-savor ang grabe kanindot na nasa experience sa iyahang gugma, bisan pa sa iyahang kasya. Experience siya, yun nato iksoon. Unang isulat ni David ang Salmo. Even ang kaning background na napagsulat iksoon, naa siya sa sitwasyon na dili yun maayo. Naa sa sitwasyon na kabukaton, kasakit, kadelikado siya ang kinabuhi. Naagani sa tuod, ani na background na pagsulat iksoon. Before sa King Access, no, nanidagan si David o nagpatik-atik siya buwang. Nagbuwang siya ba? Aron dili siya dakpon o dili siya mapatay. So makita ito na ang sitwasyon ni David, dili dito ayo. Katakandagan siya. Apan nasulat niya ako ni David. Why? Because nakailaw sa Diyos, not just nakailaw sa Diyos, iyaha na yung na-experience ang kamaayo sa Diyos, luyo sa sitwasyon na iyahang giagian, luyo na nanitapon na lang siya pagbubuang, aron makatanggal na yun, makasibat din siya, luyo sa ipagpangita siya sa using-kinsa ng mga sundalo, even siya mga friends sa una, aron matakpan o pagpin siya, luyo ni ato, iyahang na-experiensyahan, iyahang nasulayan, iyahang nakita, iyahang nalasahan, ang pagtikupan o ang kamaayo sa Diyos siyang kinabuhi, isa pa ang ugma o grasya o panalangin sa Diyos sa iyahang kinabuhi. Na-experiensyahan ni David ang kamaayo sa Diyos, maskin pang naa siya igsoon sa kahadlok, nasa sa igsoon sa kadesperado sa iyahang sitwasyon. Makita nato na ang Salmo isulat ni David, ang portion na isulat ni David, makita nato na majority niya na igsoon naa siya sa kanang grabe kang dili maayo na sitwasyon, pero makita nato ang iyang response sa Diyos. Makita nato iyang pagdayeg sa Diyos. Makita nato iyang pagpasalamat sa Diyos. You know what? The one thing na ako ang nakita, why nabuwag na response ni David? Because si David first hand, na-experience niya sa iyang kaugalingon mismo kung sa kamaayo ng Diyos. And if we experience ato ang nasabtan, tingin ang Ginoo, it takes para masabtan na ito ba? So, maski pag-unsa na bali-baliyon sa panahon, makapasalamat niya kung sa Diyos. Why? Kaya ato ang mag-experience. Amen? And I believe na matalo sa ato na experience din nato ang kamaayo, ang gugma, ang grasya sa Diyos sa matag-usan nato. Amen? Hallelujah. Dapat ko sa palang mga buhay na sa susunod. And gusto na ko makita po na ito doon na ang invitation ni David na taste and see, hindi na siya one-time taste. Mura magkatong example ng pagkakaon na magkakaon, wala na yun. But ang invitation sa Ginoo sa atuan, sa matag usa sa atuan is not just a one-time taste, but kanaman continually, every day, ato ang ma-experiensyahan ang grasya, gugma, o ang kamaayo sa Diyos sa itong kinabuhi. Amen. Munang igsoon, my challenge for you as a Christian, as a believer, na dili lang nato iluhon ang Ginoo, dapat sa pagpaminaw o pinahagi sa mga experience sa uban ng mga tao. Apan ato ang i-experiensyahan yun, ato ang yung santon sa ato ang kaugalingon. Amen? Meaning to say, we create intimacy sa Ginoo. Dili na ito maka-experience kung dili na close sa Ginoo. So again, don't just know about God, but experience Him sa imuhang, sa ato ang kaugalingon. Amen? Seek God. Ask God more of Him. Kung kasayon kita igsoon, na dili lisod pangitaon ng Diyos. Amen? Dili
experience ang kamaayo sa Diyos. Kung sa giingon sa Jeremiah 29:13. Jeremiah 29:13, if you look, 13:13. 29:13, if you look for me wholeheartedly, you will find me. Kung ato ay isig sa kinasing-kasing, katibuk-ang kinasing-kasing na ito, so, dili yung mapakyas na makita, ma-experiensyahan ang Diyos. Amen? Kung dili gusto sa Diyos na iyahang kaguon yan kaugalingon sa matagusan na nato. Kaya ang gusto sa Diyos, ato ang ma-experiensyahan ang iyang grasya, gugma, kanukoy o panalangin sa matagusan na itong matag-adlaw na ito na kinabuhi. Kung maong ka na kakabubuton sa Diyos, na ang matag sa tuwa natay close na paglakaw diha, uban ang ato ang Diyos. Amen? Hallelujah! Munang igsoon, dili ka makaingon na, no? Dili na ito mabati. Luyo, again, malikod ako sa circumstansya, nalayok din ang Diyos. Dili na ito makaingon na. Kausahin kayo, no? Pag dahil problema, makaingon ka. Feeling na ako, layo ka sa Diyos. Sorry. Malimta na tayo na iyahang mga mayo ni Buhat. So kung atong santon, ay dir, malimtan mo ang kamaayo sa Diyos, o wala yun mo tinut-aray na nasahan ng iyang kamaayo. Hello? Just like David, and even the other great men sa Bible, ang ilang response masigun sa pagdayang pasalamat sa Diyos because they firsthand experience, taste, and see the goodness of God. Namumutan ako sa inyo, Exxon, personally. Have you experienced the goodness of God? Hello? Have you experienced the goodness of God? Amen. And the reason why we are here because of His goodness, amen? His love, His mercy. So, dili na ito sa ilhom dapat na usakan Diyos na nalagtrayo. Pag-ilhom na ito sa usakan Diyos na nasinati yun na ito sa ito ang kinabuhi. Amen? Na isa ka Diyos, isa ka Amahan, na nag-take care din sa kuha personally. Usa ka Diyos na nagluwas sa kuha at pangamatay ng ito sa cross. So, again, it's all experience, taste, and see the goodness of God. Amen? Ang kanang nakalasa, nakakita, naka-experience siya sa kamaayo sa Diyos. Kung siya ito, amen? O, diba? O, wala naman. Kung siya ito, amen? Amen! Hallelujah! Just try to think, Dixon. Dahil sa ikaw, bumalik ko sa pagkaon. Naka-experience ka pagkaon, lamig kayo. Tapos na kay amigo, imong i-experience niya or baliktaran na to para mas masanta na to. Ang imong amigo, labi na sila, Pastor Rosel, panintig na sila makahulog, tapos maminaw sila, malamig yun kayo, lamig ka na. Diba? Kung maminaw ang lamig, sa'yo, dili na ito masantan sa itong unang-unang, sa kahilasa, no? Maminaw sila, lamig lagi. Worth it kayo ang ibayan, gusto sila bumalik. So ikaw, mag-ingon ka naman, lamig siguro kayo. Ganahan ko sila, ganahan ko sila, ganahan. Diba? Pero, as long as kita mismo ang makatilaw, kita mismo ang mukaon, at isir pa nato masagdan, at isir pa nato makita na lamig kayo di ay, o worth it kayo di ay. It's the same to our God. Nakaingot ka sa ato mga naigsunan na kamaayo sa Diyos. Di ba kasagaran ng ikaw? So, nalipay ito ng padalanginan ko, may padalanginan ka sa Diyos. It's the same siya. But how much more kung kita mismo ang maka-experience, makasinati, o naka-receive this panalangin sa Diyos. Amen? That's why atong timuhaon itoon na ato ang yung experience o ato ang experience ang kamaayo sa Diyos atong ginabuhi. Amen? I know that God is really good. All we have to do is to acknowledge it. Sakto na to, i-acknowledge na to, na kanita lang maayon na butang, kasi pag dili maayon, butang nag-turn
Lord, ito maayo na butang sa Diyos, ikan din kaniha ka na itong wala ka na ako. Amen? And then, masabta na itong ako na yung masinati, masabta na. Grabe hindi ay, wala kong ibingaan sa Diyos yung tungod siya kamari. And you know what? Kaya ako ang gusto na palapal ko po yung Diyos. Hallelujah! Diba? Ikon pa si John Piper. Not si John Piper. God is most glorified in us, no? When we are most satisfied in Him. Nakareceive o himaya ang Diyos sigsoon, malipay ang Diyos, mag-glorify na itong maayo ang Diyos kung nakita na itong nakita satisfied sa iyang kamaayo. Hello? Satisfied ko sa kamaayo sa Diyos itong ginabuhay. O tingin si John Piper, ang Pinoy na satisfaction, true satisfaction, comes from experiencing the goodness of God. You know? Ang tinuod na katagbawan, ang tinuod na satisfied, gikan daw kay tungod na experiencehan nato ang kamaayo sa Diyos. So katong mga tao na dili satisfied sa ilang kinabuhi, those are people na wala pa din nila na experiencehan kung nasaktan, kung nakita ang kamaayo sa Diyos sa ilang kinabuhi. But amin to God, because kipagtanan ni siya kitang kainin, tungod satisfied ta, super satisfied ta sa kamaayo sa Diyos sa itong kinabuhay. Amen? Hallelujah! Thank you, Lord. Paliko na ko at marami ko sa tingin ni John Piper. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. True satisfaction comes from experiencing the goodness of God. Hallelujah! Grabe ang maayo yun, grabe yun kamaayo, ang gugma, ang grasya sa Diyos Iso. O ang kamaayo sa Diyos, grabe din siya, amen? Nakita yun na ito, kung giunsan na pag-provide ang magkaroon siya sa tuwa, isang pagani siya protection na ihatag sa tuwa, amen? Sumpayan na ito, Psalms, balik ito na Psalms 34. Sumpayan na ito sa 9 and 10. Same the versikulo na kapitulo igsoon. Diba, inong ko kanina, kapag ang background anim, sa panahon na ipangita, si David, nagkakalita siya, nagpatikate kasi insane. Araw din siya takpan, tago-tago siya. Pagkaman tanawa sa 9 of 10, kung saan i-describe ni David rin. Tanawa, iyang i-describe, iyang isulti, kung giunsa sa Ginoo pag-provide ang tanan niya pagkinahanglan, hello, pagtagpo sa tanan niya pagkinahanglan, bisan paghatag kaniya og protection. Kasi gihang na si David atong sitwasyon, wa sila ang ginabuhat, kundi kasi pagpangita niya ang Diyos sa iyang kinabuhi. So nice, sa verse 9, ingon siya, fear the Lord, you His godly people, for those who fear Him will have all they need. Allah. Those people who fear the Lord will have all their need. So even strong young lions sometimes go hungry, but those who trust in the Lord will lack no good thing. So ito na to, ako naman i-explain, balik ko na to, ang word na fear diri is dili itong fear na kahadlukan, na mahadlok na sa Ginoo, ragat ta. But fear is to honor, to respect, and to acknowledge God. Buti ko siya, fear the Lord, you His godly people. We are godly people, so we must honor the Lord, we must respect the Lord, we must acknowledge the Lord. Umiingon siya, katong mga naghahatlog sa Diyos, nag-honor sa Diyos, nag-acknowledge sa Diyos, matagawat sila, o ranaan kanila, mahanaan kanila ang tanan nilang mga pagkinahanglan. And so, this verse speak very clear to us na ang resources nato
Why lain ang Diyos lamang ngayon? Amen? Why lain provider natin? So, indeed, God is really our Jehovah Jireh. Pag-awag sa ingon sa 10. Ingon siya, even strong lions sometimes go